Okay, I'm having my coffee right now. Good morning to each and every one of us. So, I hope nagkakape din kayo o kung ano man ang ginagawa nyo related sa breakfast. So, yes, tayo po ay mag-usap about the unforgivable sin. What is the unforgivable sin? Meron bang hindi napapatawad na kasalanan? Well, according to the Bible, meron po. At alam po ba ninyo, you will be shocked. Isa lang po yun. Isa lang ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ano po yun? Unbelief. Ito po yung rejection of Christ. Ito yung kapag ka nag-share ka ng gospel tapos tinanggihan nila, yun ang unforgivable sin. Rejection of Christ. Okay. Kasi habang nangangaral tayo ng gospel, like for example dito po sa YouTube, ako po halos araw-araw nagawa ng mga videos like this, no? And then kapag ang Holy Spirit, pinaprampan talagang ang Holy Spirit kino-convict ka na, tapos tumanggi kang i-receive si Jesus as your personal Lord and Savior. Doon po papasok yung unforgivable sin sa'yo. Yon. At ang masaklap po niyan, kapag ikaw ay pumanaw, tapos hindi mo tinanggap si Jesus as Lord and Savior mo, mapapahamak ka sa impyerno. Pero sabi ng Bible, while there is yet time, don't harden your hearts. Ibig sabihin, available 24/7 ang pagtanggap kay Jesus Christ habang nabubuhay ka sa mundong ito. Amen? Dapat huwag pabayaan ng tao na mamatay siya without accepting Jesus as their very own personal Lord and Savior. Ganito po kasi ito ginawa po ni Jesus lahat sa cross, namatay po siya para sa buong mundo. Maliwanag po yan sa John 3:16. For God so loved the world. Hindi naman for God so loved a very special nation or a very special country. No, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Makinig po mabuti, ito po yung keyword natin, that whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. Lalagok muna ako ng kape. Sarap ng kape. Okay. Saan na ba tayo? Ayun. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, magkakaroon po ito ng epekto sa tao kung maniniwala siya na namatay si Jesus para sa kanila. Ayun yon. Pero, kapag matigas yung tao naman, may mga ganitong tao rin, matigas ang puso, may rehilyon kasi ako. Pinanganak na ako dito, nakakandado. Pag yung mga ganyang klaseng way of thinking, yan po ang isinabak mo doon o iminit mo doon sa gospel na pinapahayag sa'yo. At tinanggihan mo. Tapos namatay ka, biglaan, hindi mo naman alam ang oras ng kamatayan, di po ba? Mapapahamak ka sa impyerno. Bakit ka napahamak sa impyerno? Dahil ba gumawa ka ng maraming kasalanan sa mundo? You will be shocked sa answer, no. Dahil nireject mo si Christ. Hindi ka naniwala na sapat na yung sacrifice niya sa cross para sukat na ikaw ay maligtas. So, it's all about rejecting Christ para pumunta ka sa impyerno. And it's all about accepting Christ or believing in His finished work para pumunta ka rin sa langit. So, kaya pumunta ka ng langit, kaya pumunta ka ng impyerno, ang dahilan niya si Kristo pa rin si Lord pa rin di ba? Pumunta ka ng impyerno kasi nireject mo si Lord Jesus. Ngayon, pumunta ka naman langit kasi tinanggap mo siya sa buhay mo, si Lord Jesus. Naniwala ka na sapat na yung sakripisyo niya sa cross para ikaw ay sukat nga na maligtas. Hindi po ba? Pardon me, may mga aso. Maiingay po, naglalaro po kasi sila. Okay, so, both ng pagpunta sa hell, sa heaven, si Jesus po ang dahilan. Ngayon, ang unpardonable sin, ito po kasi yung kinukonvict ka na nga ng Holy Spirit. Di ba? Pero tinanggihan mo. Yun ang unpardonable sin. Unpardonable sin. Kasalanan hindi mapatawad. Yun yung tinatawag na blasphemy of the Holy Spirit. Yun po yun. Kasi tinanggihan mo yung gospel ni Jesus. Yun ang blasphemy of the Holy Spirit. Okay? So maliwanag na po. Subscribe na rito, share the video, share the love of Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.